Sabi po, nag-stop na kayo sa pagtatanggol kay PRRD. Sasagutin natin lahat yung mga katanungan at mga akusasyon ng mga demonyong tanso. Totoo lang, yung mga tanso na yan, kasi mga bitter yan. Totoo lang, walang biro, mga bitter yung mga animal na yan. Bakit, kanyo? Kasi, sila yung mga tatangatangang mga gullible na nauto ni Marcos. Tapos ngayon, nung nauto na sila, gusto nila, sumali tayo sa kwento nila. Hindi ho tayo ganun. Tayo po ay may sarili ho tayong paninindigan. Hindi po tayong anti-Marcos o hindi rin po tayo yung pro-Marcos. Tayo po ay issue-based. Ang pinag-uusapan natin dito, mga issue sa lipunan, yung makaka-relate po sa taong bayan. At higit sa lahat po, hindi po tayo basta-bastang bumabanat lang ng walang mga ebidensya. Kasi yung mga ibang bitter na tanso dyan, yung mga nabudol, okay? Basta lang sila, since nabudol sila, naloko sila. Alam mo naman yung mga nabudol, di ba? Mga Harlin budol. Ay, mali-mali pa pala budol yun. Pera, napapasok na naman yung lintik na Harlin na yan, oo. Hindi mga nabudol, di ba? Mga nabudol ng jowa. Nagiging bitter lang. Tayo, hindi ho tayo bitter. Tayo ay alam naman natin na ang kinampanya natin si Isko. Tayo solid na Duterte, Rodrigo Duterte at saka Isko tayo. Solid tayo dyan. So, yan ho ang ating paninindigan noon at naniniwala pa rin po tayo na sana, kung si Yorma ang pinili ng taong bayan, maganda sana ang takbo ng bayan natin at mabilis ang galawan. Since ganito nangyari, wala tayo magawa. Ngayon, kung ano na lang makita nating mali, yun ang ating pupunahin. Kung yung may mga tama naman si Marcos, abay, pasalamatan din natin. Hindi ho tayo yung tulad ng mga aktivistang lahat na lang nakikita mali. Hindi tayo ganun. Kasi yan ang utak komunista. Okay? Itong siste dyan, mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon po ay Disyembre. Okay? Disyembre po ay may pinagdidiwang ho tayo. Para ho natin, sa kaalaman, alam nyo kasi, lagi nyo tatandaan ito, simpleng-simple lang naman ang buhay sa life. Ang buhay sa life ay simpleng-simple lang. Tandaan ninyo. Okay? Ang buhay, it's not all about politics. It's not all about society. It's not all about social problem. Ang buhay po ay malalim. Marami po ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Una, siyempre, ang lumikha sa atin. Pangalawa ay ang ating pamilya. Alam nyo po, sa isang taon, merong tayong tinatawag na 12 buwan. 12 months in 1 year. Meron ho ba ditong 13 months in 1 year? 13-month pay meron. Pero 13 months na isa-isang taon wala. Sa madaling salita ho, 12 months tayong, 11 months tayong magkakasama. Sa isang buwan, yun ay inilalaan ko unang-una sa aking pamilya. Okay? Dahil 11 months tayong bumanat, 11 months na hindi natin nakakasama ang ating pamilya, ang ating magulang, dahil sa kakabanat, dahil sa kakalive. Todo tayo trabaho. Alam nyo naman po siguro yung trabaho ko. Aside from Mocha Girls, may negosyo ko, meron pa akong live. Talaga hong kayod kalabaw po ko isa-isang taon. 11 months yun, kumakayod kalabaw tayo. Tama, mali. Ngayon, yung isang buwan, lagi ko po yan, taon-taon namin inilalaan yan sa bakasyon. Taon-taon namin yan inilalaan para sa banding ng pamilya. Alam nyo, lagi nyo hong tatandaan ito. May lesson sa buhay yan. Makinig kayo. Ang politika, ang ginagalawang mong society, forever na andyan yan. Ngunit ang mga magulang mo, hindi forever na andyan. So, ibig sabihin, dapat ikaw ay maglaan ng panahon. Parang ganito lang yan eh. Alam mo, natutunan ko yan doon sa isa sa mga, mga mentor namin. Ang sabi ng mentor namin, ganito lang. As a father, ikaw ay may job. Ano yun? Kunwari, ikaw ay profesor, ikaw ay abogado, ikaw ay office worker, diba? Iyan, pag nagkasakit ka, pwede kang palitan. Mali. Pero ngunit dapat subalit. Pag ikaw ay tatay at ikaw ay hindi
spend ng time sa anak mo, walang papalit dyan. Kahit sinong pumalit dyan, sabihin mo na may babysitter, may yaya yan, hindi mapapalitan yan yung trabahong ginagawa mo o yung emotional dependency ng anak mo sa'yo. Okay? Hindi ho yan napapalitan. Pero yung pagiging manager mo, professor, yan pwede ka mapalitan dyan. Sa madaling salita, ganito, don't compromise for being a father o being a father. Sa madaling salita, ganun din ho sa trabaho. Itong mga society, mga politiko, nandyan lang yan forever. O next year, January, nandyan pa rin ho sila. O yung awayang Romualdez at Sara Duterte, January, nandyan pa rin sila. Tama, mali. O. Kaya nga, ngayong Disyembre, spend time with your family. Yan po ang ating sinasabi. Let's spend time with our family during December. Una, let's really spend time to really understand what is Christmas all about. Sa totoo lang, marami na hong, pag tinitingnan ko nga ho itong Japan, ito pong Japan ay they're trying their best na sumali sa Christmas. Naglalagay sila ng mga palamuti, di ba? But in all honesty, nami-miss naman nila talaga ang reason for Christmas. Di ba? It is Christ na pinanganak upang iligtas tayo sa ating kapahamakan. That's the essence of Christmas. In other words, the essence of Christmas, especially sa December, yung salitang love. Kaya nga, as much as possible, iniiwasan muna natin bumanat ng bonggang-bonggang malupit na malupit. Kasi nga, let's spend time understanding what is Christmas. Let's spend time with our family na not forever na nandyan. Lagi nyo tatandaan niya. Kasi ito nga, sabi ko nga, kahit madaming issue sa Pilipinas, mas maraming issue kayong dapat pag-aksayahan sa inyong mga magulang. Tandaan niyo yan. Unang-una ha, ito, paliwanag ko lang sa inyo. Sabi ko nga ito lang ang aking prinsipyo. Ang aking, sana hindi mapanood ng tatay ko to. Ang aking tatay, siyempre matanda na, 70 plus na. Hanggang kaya niya pang lumakad at lumakad, ipapasyal natin siya. Paano kung dumating na yung panahon na talagang nakita ko yung yung isang matandang 80 years old na anong pangalan nun, yung 80 years old na artista? Hindi, yung matandang babae. Yan, 90 na pala si Gloria Romero, di ba? Huwag niyo nang antayin umabot sa 90 years old ang mga magulang niya, tsaka nyo ma-realize na sana isinama namin siya, sana ipinasyal namin siya. Mga gunggong pala kayo. Nung may panahon na ipasyal nyo sila, hindi nyo ipinasyal. Ngayong matanda na sila, di na sila makagalaw, sasabihin nyo, sana ipinasyal namin. Mga gunggong, nagtitipid lang kasi kayo noon. Ngayon, hindi na pwede, kaya nyo sinasabing gusto nyo mamasyal. Mga animal, gawin nyo na ngayon. Di ba? Ganun lang naman kasimple. Kaya, hindi kami nagla-live ng December. Di ba, Boss Dada? Ikaw lang naman nagla-live Ang bira, kita niyo yung coach bag niya. Yan, lupet. Pang mayaman. Pang mayaman to si Dada ngayon. Sa Pilipinas, tuwalya-tuwalya lang ang pantakip. Dito, coach na. Diba? Kasi dami kasi nagre-reklamo. Ba't di ka bumabanat ngayong Disyembre? Bakit? Pag hindi po ba ako bumanat, titigil ang away ni Romualdez at Sara Duterte? Pagdating naman ng January, mag-aaway pa uli yan. Di doon tayo bumanat. Mambira naman, Ayaw mo silang mag-aaway ngayon. Alam mo, eto yan. Kasi iba nininervyos, kinakabahan ba? Kasi sabi nila, baka mapataob na mga Duterte. Hindi mapapataob ang Duterte. January, nandiyan pa rin yan. Maniwala kayo sa hindi, kahit di kayo magsalita. Yung mga Duterte, maninindigan yan hanggang January. So, January na ulit tayo magkita-kita, ha? Tama, mali?